Hello po today. Shishare ko po sa inyo itong aking munggo loaf bread. Dito muna po tayo sa dry ingredients natin. 3 cup and half cup all-purpose flour. Ayan po. 1/4 cup brown sugar. Pwede pong white kung gusto niyo. 1 tablespoon yeast and half teaspoon instant yeast. Half teaspoon iodized salt, 1 teaspoon vanilla, at ito pong butter, mamaya po natin yan gagamitin, pambabrush natin yan. Dito tayo sa liquid, 1 cup fresh milk plus 2 tablespoon, kailangan warm po siya. Tsaka po 1/4 cup buttermilk cream, 1/4 cup po nun. At 3 tablespoon vegetable oil, 2 egg yolk. So, ito po yung gagamitin natin munggo na pampiling. Ito po yung nabibili sa market ay luto na po ito. So, kung gusto nyo pa po mas malambot, pwede nyo siyang lutuin. At ako, hindi ko na po linuto. Ginamitan ko siya ng food processor. Ayan po. Hanggang naging thick siya. Ayan. May asukal na rin po yan. So, kung meron po kayong fresh, nilaga nyo at durugin nyo siya ng pino na ganyan, parang halaya, para siya ay maging paste ang dating. At ito pong ating fresh milk. Ayan, iwa-warm muna po natin to sa microwave or sa kawali nyo, i-warm nyo muna siya. Isama nyo na rin po itong buttermilk. Ito po yung pampabuhay ng yeast. Ayan, i-warm muna po natin ito. Ito po ay naka-warm na buttermilk at saka yung fresh milk. Tip ko po sa inyo, kapag gumagawa kayo ng tinapay, lahat po ng liquid nyo ay naka-warm para po sa yeast natin yan pampabuhay, except po yung oil. Ayan, dahan-dahan muna po hanggang ma-mix well natin. Okay, balikan po natin mamaya. Ayan na po siya, elastic na yung dough. Lagyan lang po natin ng oil yung bowl para hindi mag-dry at takpan po natin hanggang mag-double size siya. Ito na po, double size na siya. Alisin lang po natin yung air sa gitna. At tapos po ay rest muna po natin yan ng 15 minutes. Takpan natin ang cloth. And then, ayan, after 15 minutes, lumaki po siya muli. So, ngayon, magka-cut na po tayo. Putulin po natin ito sa dalawa. Kayo po, kung gusto nyo lahat ilagay sa isang lalagyan po, pwede naman. Ganito po. Lagyan po natin siya ng butter. Ayan, brasan natin. And then, lagay na po natin yung ating munggo. Kalat lang po natin ng mabuti. And then, roll po natin na ganyan para siyang cinnamon roll din. At tapos, pinch lang po natin yan, pinagsaraduhan natin. And then, iwahin po natin yan sa gitna ng dalawa. Pagkatapos po ititirintas lang natin yan. Ganyan lang po. Para maganda yung kanyang munggo ay nakalabas pag na-bake siya. So, ito na. Lagay na natin sa loaf pan. At ito pa yung isa. Ayan. Lagay nyo po ng oil yung loaf pan ninyo. Para hindi siya didikit. Ayan na po sila. So, parasahin lang po natin to hanggang mag-double size bago po natin i-bake. Kailangan preheated na po natin yung oven natin. Ito, chicken na po natin sila. Ayan po. Double size na sila. So, ngayon, i-bake na natin yan. Ayan o. 180 Celsius po, okay? Mga 25 to 30 minutes po natin yan sila i-bake. Ito na po sila. Ayan, luto na. So, aba pong mainit sila, brasan po natin ng butter na room temperature. Ayan. Sa taas lang po. Para lalo pong mas malinamnam sila. Ayan. So, ito na po yung ating munggo loaf bread. Maya-maya po tanggalin natin sa lalagyan kasi mainit pa sila. Ayan. Ayan. Ayan po. Okay. Yan, crispy po sa taas at napakalambot sa loob yan.
Ayan na po. Ayan po, ay napakalambot niya sa loob. Ayan, hawakan ko na po, malinis naman ang kamay ko. At crispy po siya sa taas. So, hiwa pa po tayo ng isa. Ayan po siya. Ito po, yung ating munggo loaf bread. Ayan po. Crispy po itong kanyang itaas at napakalambot po ng kanyang loob. Ayan po. Para siyang foam. Ayan. Ito po siya. Ay napakalambot po ng kanyang loob at crispy po yung kanyang itaas. At ayan, sagrado ko po na napakalambot to. Try nyo po at napakasarap niya. Lalo na po munggo yung kanyang flavor. Okay, maraming salamat po. Good night sa inyong lahat.